Welcome back to another 100% legit na review ng isang online lending platform. At bagong-bago guys, kasi kanina ko lang siya napansin. Pero huwag niyo munang i-download kahit yung sinasabi niya, magpapahiram daw siya ng up to 50,000 pesos. Bagong-bago kasi parang 40 pa lang yata yung nakapagbigay sa kanya ng rating. At yung isa, sabi pa, babawiin ko to pag di siya na-approve. Okay guys, so bago nyo i-download yung loan app na to na ang pangalan ay si Sunny Fund Tala Peso Loan PH. Napanoorin nyo na lang yung video na to para meron kayong tamang expectations sa loan app na to. So keep watching. Hello everyone! Welcome back to my channel. It's Ate here at dito sumisilip tayo ng mga online loan platforms para meron kayong heads up at tamang expectations. Tapusin yung video guys at in the end, kayo yung magdi-decide kung okay ba to o hindi. So this video is not sponsored. It is based on my personal experience. Pero bago tayo pagpatuloy guys, shoutout nga pala dyan sa ating avid viewer na si Kai and Albert Diaries. And kung hindi pa kayo subscribe na kayo dito sa channel. Be sure to hit that bell notification button para kayo updated sa aking mga bagong uploads. So magko-chronological order na lang tayo. And whatever man yung ma-notice ko, then I'm just gonna mention it as we go along. So yun nga si Sunny Fund Tala Peso Loan PH. Wow, bongga, ginamit na naman yung Tala. So guys, si Tala ay pansamantalang wala na sa iOS. So kung magse-search ka ng Tala Loan Philippines, which is legit, na ngayon nasa Google Play lang, okay, you're going to end up with other loan apps na para sa akin medyo dapat muna nyong silipin. Kaya huwag nyo munang i-download guys. 40 pa lang yung nagbigay sa kanya ng rating at sabi niya transparent. So how transparent nga siya. Pa-download ako sa loan app to and of course, humihingi po siya ng permission na matrack yung aking activity. So we can opt out of this. Huwag na lang guys. Bumungad to kung saan sabi niya 3 minutes lang daw. Kailangan mo lang picturean yung ID mo and then front and back, lumalabas na yung loanable. Actually, dapat sabihin yung maximum loan amount na pwede is 50,000 pesos at may apply now. When you click apply now, hihingi po siya ng phone number. Wala pong dumating na OTP sa aking phone. So what I did is, yung may VOS, yung voice na may microphone, yun po yung pinindot ko guys. At may tumawag at nagbigay ng OTP. O bongga, wala kang matatanggap na text, tsaka siya. And since mag-a-agree ka dun sa privacy agreement, bago nyo yun lagyan ng check guys, silipin nyo muna kung anong meron dun. So sabi nito na si Sunny Fund daw ay under sa kay March Financing. March Financing Incorporated daw yung nag-authorize sa kanya. Well, I don't care kung may nilalagay siyang number dyan. Pero the fact na wala po siya sa list of recorded online lending platforms, well, nangangamoy na nangangamoy fishy. Pero para sa inyo guys, nagpatuloy pa rin ako. So wala akong natanggap na OTP kahit sinabi niyang SMS successfully submitted. So nag-voice OTP ako. O ayan, natanggap ko yung OTP kasi dinictate niya, nilagay ko. Lumabas na 20,000 pesos lang pala yung maximum niya. O phone number pa lang ha. Phone number tsaka OTP pa lang, 20,000 pesos na yung lumabas. Pero at least kitang-kita na 7 days lang siya. Papatuloy ka pa ba? Pero patuloy ako para sa inyo para matingnan ko ano nga ba yung meron sa loan app na to. Kasi hindi ako naniniwala. Ano ngayon kung ginajudge ko na siya, pero hindi ako naniniwala 0.05% siya. Hingi po siya ng picture ng front of your ID. And yung mga IDs na tinatanggap niya is UMID, driving license, passport, TIN, SSS, voter ID, health card, and national ID. Meron yung other options like your postal ID, PRCN, Pag-ibig, and whatever ID na mapili nyo, pipicturean nyo na. But wait, wag muna guys. Hintayin nyo muna sa dulo, saka kayo mag-decide kung download nyo siya o hindi. So pagkatapos mong picturean yung front ng ID mo, nakaka-capture niya po yung details like your first name, your ID number, and your date of birth. And i-click mo yung save para makapagpatuloy. Tapos mag-facial verification ka, and dapat clear na clear. Alam nyo na yan. You know the drill guys. And then mapuproceed na kayo sa paglagay ng personal information like your education, marital status, email, gender, loan purpose, address details, and phone number. And then, hingin niya rin yung address mo for, of course. After your personal details, then punta, dun na siya sa job information. So, kahit na sabihin mong self-employed ka, or what not,
hingi pa rin siya ng details like the address of the company that you're working for and the name of your company. So, dahil sinabi kong self-employed, I had to put NA Corporation. Tamad lang ako mag-capitalize ng NA, but that's actually NA. Lagay ko rin monthly income, number of years akong self-employed, stuff like that. And punta na tayo sa contact information. So, yung loan app na to, hihingi lang po ng 3 contact information na kukunin niya sa phone book mo. That is why hingi po siya ng permission na mag-select ng 3 contacts. Sunny Fund applies for access to the contact list o list. Kahit na tatlo yung hinihingi niya, pero parang gusto niyang access sa lahat. So, easily upload contact information. Yun yung sabi niya, easily upload lang. Pero dapat guys, dapat proceed with caution tayo. Anyway, so just click continue. Pumili ako ng 3 and pagkatapos nun ay humingi na siya ng information ng disbursement channel. That could either be an e-wallet or your bank account. And to stay on the safer side, doon na lang ako sa e-wallet, guys. Nilagay ko po yung aking GrabPay. And of course, it's number ng GrabPay ko. And I had to make sure na tama po yung nilagay kong information. After that, lumabas po yung details ng loan. And yung offer niya sa akin, hindi po yan approved. That's only an offer. Offer pa lang yan, guys. Subject to final evaluation. But wait, may mga isi-share pa ako sa inyo. So yung offer niya is 3,000 pesos. 7 days to pay and 0.5% interest per day. Totoo na 0.5% interest per day. Mukhang mababa kasi yung interest daw is 19 pesos. So, kakaltas po siya ng 1,001 for processing fee, risk control fee, 180, and yung matatanggap na lang is 1,800. Which is true. Transparent nga siya. Yes, very, very transparent. Pero, hindi naman pala maganda yung offer niya. Iti-take mo ba to? I hope hindi nyo pa siya nada-download at umabot kayo sa ganitong part. At least meron kayong idea na ang laki pala yung ikakaltas niya plus 7 days to pay lang siya. Is it fair to pay 3,000 on an offer or a loan na 1,800 lang yung matatanggap? Take note guys na yung fees na sinet as cap ni BSP for non-collateral loans na short-term should not be more, yung cap is 15%, which includes processing fee na. So, it looks like more than 15% to, and that is not right na kumakaltas siya ng advance na mga fees. Magpapatuloy ka pa rin ba? Nagkamali ako guys, naklik ko yung next. Hindi ko siya binigyan ng 5 stars, 1 star lang. Kaya siguro, na-reject ako. Dahil 1, hindi po magatuma yung number na ginamit ko pang apply. Number ko pa rin yun guys because diba, gonna come out clean na I have 2 numbers, isa sa Android, isa sa iPhone, and I use the other number. And yung GrabPay ko, syempre, ibang number, but it's still mine. Pero since hindi po magkatugma yung number na ginamit ko pag-apply tsaka yung receiving account ko, then that could be a reason na hindi ako na-approve. But I think but for me, it's still a blessing in disguise na hindi ako na-approve, guys. Dahil hindi mo siya ma-change. Kung ano yung offer na, yun lang yun. So, kung sakali man, nagpadala siya ng 1,800 sa akin, magbabayad ako ng 3,000 after 7 days. Which, hindi yan okay. Another glaring thing pa na na-notice ko, guys, is, sabi niya, di ba, Sunny Fund. Pero, si Pera Life pala yung magpapautang. Kailangan kasi alam natin kung sino yung nagpapautang para in case tayo yung magre-reklamo, alam natin kung sinong irereklamo natin sa SEC. If you wanna know kung ano or paano magreklamo or the guidelines sa pagreklamo, you can go to this specific webpage dun sa SEC na website because andun po yung guidelines sa kung ano yung pwede mo ireklamo at kung paano magreklamo. Pero yung pinaka-importante is alam mo kung sino yung nirereklamo mo. Kaya importante alam natin kung sino yung nagpapautang sa atin. So ito lumabas si Pera Life and while I was waiting, bago nalaman na reject ako, syempre, pabalik-balik ako dun sa kanyang mga windows, pa-check-check ako. Yung loan app na to, meron po siyang account cancellation option, which of course, you can only click kung bayad ka na reject. And sabi niya, hindi raw marirestore, hindi raw marirestore kapag na-reject, kapag nagpa-delete ka. Pero I don't know, nawala na ako ng tiwala sa mga ganito. Guys, I've seen loan apps come and go na yung mabibigla ka na lang, akala mo bago, tapos andun yung information. Yung after seeing all these na present ko sa video na to, magpupush through ka pa rin pa sa pag-a-apply, sa pag-download sa loan app na to. That's already your decision, but please, please, please proceed with caution. Lumabas si Pera Life.
lumabas si YourCash. So, sino ba talagang nagpapautang dito? At hindi ko click si YourCash. Otherwise, baka dalawa na yung na-applyan ko. But, it's also good na na-reject ako sa loan app na to. It's bad na nag-submit ako ng information sa loan app na to. I just hope walang masamang mangyari. And I hope na-cancel nga niya nung nagpa-cancel ako, guys. Kung meron kayong gustong pasilip ng mga loan apps, please let me know in the comment section below. Before I let you go, let me make it absolutely clear na yung loan app na to, kung ako'y masusunod ha, yung decision ko is, X po yung loan app na to para sa akin. Kung kayo'y naghahanap ng mga online loan platforms that are better than this loan app, I have a playlist that's legit loan app playlist by Ate Red, even if I'm not promoting those apps. It's just that nasubukan ko sila and they're much better than this loan app. That is all for today's video. I will see you on my next vlog. Bye!